kukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari last week. For the past 1 month, hirap na hirap po ako mag-decision. Hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain. Ito po ang kontrata ko sa GMA. Matagal na po itong nandito sa akin. Hindi ko mapirma-pirmahan. Kasi hindi ko pa alam ang desisyon ko sa buhay ko. Ito po yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kontrata, wag ho kayo maniniwala kung kani-kanino. Sa akin kayo maniwala. Hindi ko pinagyayabang ito, pero ito po ay more than a month, nasa akin na po. Actually po, ang kontrata is 3 months before, inaalam na po ng kumpanya kung mag-renew ka pa. Nakiusap po ako. Noong una, after ng pandemic, 6 months lang hiningi ko, binigay po nila sa akin. Kasi sabi ko, hindi ko alam. And then after the 6 months, natapos na po ng February, binigyan ulit nila ako ng 1 year. O sabi, 1 year na si Willie. O ito po, tinanggap ko po ng 1 year. Ito po, hanggang 2023 po itong kontratang to. Nakatago lang po ito sa akin, hindi ko mapirma-pirmahan. Last week po, hirap na hirap ako mag-desisyon. Nung nandun kami sa Tagaytay, February 2, early morning, 9:30, tumawag sa akin ng isang sekretarya. Tapos nag-text, sekretarya po ni Senator Manny Villar, the former senator. Sabi niya, Sir, pwede ka bang makausap ni Senator, ni MBB, Mr. Manny Villar? Sabi ko, sige. Tapos nag-text, sabi niya, ito po yung Zoom meeting, kung pwede daw kayo makausap sa Zoom. Sabihin ko hula sa inyo totoo kung ano nangyari talaga, para wala na ho kayong pinakikinggang iba. And after nun, tumawag sa akin, yung sekretary na mga 10 o'clock, Sir, ito po si Sir. Si Mr. Villar, Manny Villar. Willie, kumusta ka na? Sir, mabuti naman kamusta ko kayo? Okay naman, asan ka ba? Sabi ko, dito kami sa Tagaytay, dito po ako nagsishow. Sige, pupuntahan kita dyan. At gusto kita makausap. At about 1:30 p.m., naganda po. Sabi ko, dito na ho kayo mag-lunch. Sige, samahan kita mag-lunch. 1:30 po, dumating siya, kasama po si Congresswoman Camille Villar. Yun, kwentuhan, ako po siya dito, ako to, Miss Camille. Para ho yung mga haka-haka nyo, pinagsasasabi nyo na kung ano-ano, ito ang totoo. Nag-usap po kami ng Senator Villar about, sabi niya, may frequency, may franchise, pwede na. Pero, sabi ko, ano po bang plano nyo? Wala pa siyang plano. Zero. Kasi wala daw siyang alam sa industriya ito. That's why kinakausap niya ako. So sabi ko, ano po ba? Mabigat po yan Kasi una sa lahat, ano ang kailangan natin? Lalabas kayo ng frequency, wala kayong transmitter. Walang transmitter Yun ang nagbibigay ng signal sa buong Pilipinas. So, problema po yan. So, another problem is, wala naman tayong concept, wala naman tayong content ng programa. Pag mula sa umaga hanggang madaling araw, ano ipapalabas? So, zero na naman. Okay. So, napag-uusapan po lahat yan at nagkakwentuhan kami tungkol sa ano nangyari. Ngayon, para malaman nyo lang, wala pa hong plano. Kasi pinag-aaralan po ng kanyang pamilya, pinag-aaralan pa rin ng kanyang anak na si Sir Paulo. Kasi noong una, sabi niya, pwedeng kayo ni Paulo ang mag-usap dyan. Mag-usap kayo kung paano gagawin. So sa totoo lang, yan ang katantuhanan yan. Wala hong plano pa. Kasi sa una, hindi ho ganun kadali magbukas ng isang channel. Ng isang frequency. Saan ang studio nila? Saan mag-show? Walang ilaw, walang ganito. Hindi ho ganun kadali. It will take time. Yan ang totoo niyan. Ngayon, yung sinasabi nyo, may kinakausap silang artista, may kinakausap na kami lahat na artista, may sinasabi nyo na, kumbaga, kinukuha sa ganito. Hindi po totoo yan. Ako po ang makikipag-usap kahit kanino. At hindi ko yan gagawin hanggat wala ako sa GMA7. At wala pa kaming usapan kung ano ang deal namin ni Senator Manny Villar. Okay. Pipirma po ako ng kontrata, dapat. Itong pirman to, buhay ko na ho ito. Buhay na ng pamilya ko, buhay na ng mga staff ko, buhay nyo to. Dahil nagbibigay kami ng tulong sa inyo araw-araw. Bakit ho hindi ako pumirma? Una, for delikadesa. Mag-show ako sa GMA
habang ako naman po ay nagpaplano sa isang istasyon na kalaban ng GMA. Hindi ho tama yun. Sa sobrang bait ho ng mga tiga-GMA, sa sobrang bait ho ng pinakita nila sa akin, hindi ko ho magagawa yun, natataydo rin sila. Isipin nyo, for delikadesa at respeto ko kay Mr. Dawson, sa lahat dito, nagsoshow ako araw-araw dito. Pero after ko, nagmi-meeting ako sa kabilang channel. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ako, kahit ang bigat sa loob ko, isang pa ako naka-forward, isang pa ako, hindi ko maigalaw dahil ang bigat. Napamahal na ho sa akin ng mga tao dito. Wala akong naging problema dito for 6 years and 8 months. Yan. So, yan ho ang katotohanan yan. At ito ho nangyari, after ho nang mag-usap kami ni Senator Villar, umalis, nagpa-picture kami. Sabi ko sa kanya, pwede ko pa itong i-post. Well, sabi niya, sige. Pinost ho yun, hindi dahil nag-uusap kami about the show. It's about friendship. Yung pinagdaanan namin nung nagkakampanya, kung saan kami nang ganyan, tumatakbo siya. Yun ho. Siya ho nagbigay sa akin ho ng Will Tower. Akin ho yung lupa, siya ho nagtayo. Yun ang regalo niya sa akin nung kasama ko siya. Nung down na down din kami. Na ang daming bawal na tumatakbo kami bilang presidente. Okay. February 2 po yan. Ang ginawa ko po, sa hindi ako makatulog, February 3 po, tinawagan ako kami si Joey Abacan. It's about something. And then, tinanong niya ako, nasaan na yung kontrata? Pumirma ka na, pirmahan mo na. And I was so emotional, nag-Zoom meeting kami, naluha at naiyak ako. Sabi ko, Joey, Sir Joey, hindi na ako makakapirma ng kontrata. Nagulat siya. Bakit? Ano nangyari, Willie? Wala naman tayong problema. Bakit? Lilipat ka? Hindi ko, hindi. For delikadesa, hindi ko kayang gawin pumirma. At nasawa ko sa GMA, nagtatrabaho ko sa ibang channel. Hindi ko gagawin sa inyo yan, sabi ko. And after that, nag-meeting yata sila na Mr. Gosson, FLG. Sumulat po ako kinabukasan. At ito po ang sulat ko kay FLG sa aming chairman at siya po'y pumayag na basahin ko po ito. Pwede ba natin pakita? Yan po yung sulat. Pwede ba i-close up nyo? Para mabasa. Yan. Pwede ba lapitan mo? Okay lang. Sige lang. Ito pong sulat to, February 4, 2022. Attorney Felipe L. Gosson, Chairman and CEO GMA Network Incorporation. Magandang araw po, FLG. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. FLG, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. At sasabihin sa inyo, nahihiya po ako sa inyo at sobrang kalungkutan po ang nadarama ko. Kayo pong muli ang nagbukas ng pintuan na ako po ay makapagbigay ng saya at makatulong sa abot ng aking kakayahan sa ating mga kababayan. Nagawa ko pong lahat ito ng dahil po sa inyo. Ipinamulat niyo po rin sa akin ang kahalagahan ng tiwala at katapatan. Alam niyo po, FLG, ilang gabi na po ako hindi nakakatulog, hindi po ako nakakakain, sa kakaisip ko ano po ang dapat kong gawin at maging desisyon sa aking buhay. Napakabuti niyo po at napakatotoo sa aming mga nagmamahal at rumirespeto sa inyo. Sa buhay po ng tao, may mga dumarating na pagkakataon na hindi mo inaasahan. Katulad po ng ako ay pinatawag ng mahal ng Pangulo, Duterte, na ako po ay kinausap na tumakbong senador sa kanilang partido. Isa pong karangalan sa akin na pagkatiwalaan po ako ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, kailangan po ako maging totoo sa aking kakayahan at sa aking sarili. At naalala ko po nang tayo po ay nag-usap tungkol po sa pagtakbo ko sa public office. Ako po ay sumunod sa inyong payo na hindi papanahon o napapanahon na ako po ay tumakbo bilang isang senador. At ako po ay nakinig at sumunod sa inyong payo dahil sa paniniwala ko po na ang payong iyon ay sa ikabubuti po ng aking pagkatao. Nahihirapan po ako ngayon, FLG, sa aking po magiging desisyon. Napakabuti niyo po sa akin, si Madam Annette at ang mga kasama ko sa GMA family.
Sana po ay maintindihan niyo po ako at sana po huwag niyo rin pong ikagagalit. Kung meron po akong biglang desisyon na hindi na muna po ako makakapirma ng kontrata sa GMA. Kung maaari lang po sana, kung ako man po ay hindi pipirma, ay magkaroon ng pagkakataon na matapos ang programa nang hindi nagmamadali at magpapaalam ng maayos sa inyo at sa GMA. Alam niyo po, noong February 2 at 9 a.m. in the morning, tinawagan ako ng sekretary ng former senator na si Manny Villar, Senator Manny Villar, na gusto daw po ako na makausap sa Zoom meeting. At pagkatapos po nun, bigla na lang po silang tumawag sa akin, kinausap po ako ni Senator Manny Villar, at ang una po yung sinabi, kamusta ka, Willie? Asan ka ba? Ang sagot ko po, andito lang po ako sa Tagaytay. Dahil dito po ako nagso-show ng Wawawin. At ang sabi po niya, sige, pupuntahan kita. Gusto kitang makausap. Dumating po si Senator Manny Villar dito sa Tagaytay ng 1:30 p.m. at kasama po ang kanyang anak na si Congresswoman Camille Villar at nag-usap po kami ng masinsinan. Sa amin pong pag-uusap, tinanong po niya ako kung hanggang kailan ang kontrata ko with GMA. At ang sabi ko po hanggang February 15, 2022. At sinabi ko din po na ready na din ang kontra ko po for renewal this February. Sabi naman po niya, meron ka palang deadline. Ang sabi po niya sa akin, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw bago ka pumirma ulit, magdesisyon at mag-usap tayo muli bago February 15. FLG, nandito po ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko na may magandang opportunity na dadating. Na magiging parte po ako ng isang kumpanya na andyan po ako. At andyan po ang aking kaalaman, which is TV broadcasting at entertainment. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. Kaya po ako sumulat at ipaalam sa inyo ang aking pong pinagdadaanan. FLG, sana po maintindihan nyo na hindi po habang buhay ay ako ay haharap sa television bilang isang TV host. At ito pong pagkakataon na ito ay dumating sa aking buhay ay isang pangarap. It's a dream para sa isang taong katulad ko po na nagsisimula sa industriya bilang naging drummer, naging extra. Hating-hati po ang aking damdamin at nararamdaman. FLG, kung ano man po ang magiging desisyon ko, hindi ko po kayo makakalimutan sa aking buhay. Kayo po ni JRD, Mr. Jimmy Duabit, FSY, Mr. Felipe Yalong, si Ma'am Annette, si Sir Joey Abacan, si Rhea, si Michi, si Miss Joy Marcelo, ang kanya po mga staff, sales and marketing family, engineering people, at sa mga lahat po na nakasama ko sa GMA. I don't want to say goodbye. Dahil sa industriyang ito, there's always a welcome back. Kung ano man po ang magiging desisyon, tatanggapin ko po ng maluwag sa aking puso. FLG, sleepless nights, luha, hindi makatulog, hirap na hirap. Dahil po sa tiwala, paniniwala, pagmamahal na pinadama nyo sa akin. GMA will always be part of me. Sana po FLG, naintindihan nyo po ako. Maraming salamat po muli sa tiwala, paniniwala at pagmamahal nyo sa akin. May God bless us all. May respeto at nagmamahal, Willie Revillame. Yan po ang aking naging kasulatan sa aming Board Chairman, Mr. Dawson. At ito naman po ang kanyang sagot sa akin. Pwede natin pakita. Dear Willie, ito po. This refers to your letter dated February 4, 2022, informing us that upon invitation of Senator Manny Villar, you will be joining him in operating the new TV station. You have had to continue to have long, close, personal and business relationships with Senator Villar over the years, much longer than your relationship with us at GMA7. We appreciate that there comes a rare opportunity of lifetime for one to choose a path that will determine one's future career, like the one offered to you by Senator Villar. While we believe, as you do, that our relationship has been characterized by nothing less than being harmonious, cooperative, supportive,
rewarding, successful, etc. We understand and appreciate where you are coming from. There was no problem, big or small, that we were not able to resolve to our mutual satisfaction. Hence, we have no rancor in accepting and respecting your decision. We would like to propose, however, that we mutually end your program Wawawin in GMA 7 on Friday, February 11, which is today, 2020, instead of Tuesday on February 15, 2022. And for this purpose, we also want to suggest that we issue a joint statement to be read by you on February 11, 2022. Joey Abacan can handle the details of the joint statement from our end. With our warm regards, sincerely, Felipe L. Gozon. Yan po ang tunay na istorya na nangyari po last week. Kaya yung sinasabing walang kontrata, may sinasabing may kinakausap na kaming artista, may kinakausap, wala pong katotohanan yan. Hindi pa po nagsisimula ang lahat ng ito. Para malaman nyo, ang isa hong tinatrabaho lang dito ay ang transmitter at wala pa pong transmitter. Marami po kaming sasabihin sa inyo. Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa ng iyong